Magandang araw mga friends at aking mga followers. Ngayon sasagot tayo ng inquiry or ng nagtanong sa atin this last days regarding dun sa problem ng kanilang mga chikiting. So unahin natin ngayon yung allergy. Okay, so basically is fish allergy. So gagawin natin siyang seafoods allergy. So ang mga bata nagkakaroon siya ng allergy sa iba't ibang specific foods tulad ng itlog, tulad ng manok, may mga allergy ng ganyan. Yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo, nung malit ako, talong, pagkain ko ng talong, nangati ako, ganyan. So, bakit po ba nagkakaroon ng ganon? Kasi sometimes it is a reaction of our body na kapag halimbawa, tulad ng mga bata na natututo pa lamang kumain, yung hindi pa sila bihasa sa ganung klase ng pagkain, once na pumasok yung pagkain sa katawan nila, naninibago yung kanilang immune system, meron doon nagtitrigger sa kanilang histamine. So, yung histamine po, yun yung ating pag lumabas yung histamine ng ating katawan, nagkakaroon tayo ng reaction. Okay? So, yun. Pag pumasok yung pagkain na yun, tulad ng doon tayo mag-focus sa seafoods, is either prawns, hipon, crabs, bagoong, or alimasag, kung ano man yung mga nahuhuli dyan sa dagat, iba't ibang klase ng isda, tilapia, galunggong man yan, tuna, or tulingan. Okay? So, naranasan ko yung sa tuna nung maliit pa ako. So, nagluto yung mother ko before ng sinaing na tuna na mayroong mustasa. Okay? So, pagkain ko ng isda, talagang ramdam ko on that spot, parang nangati yung bibig ko, yung labi ko, siya, parang nagpantal, namaga, lumaki. Yung pakiramdam ko makapal yung pakiramdam ko, tapos yung balat ko, nagpantal-pantal siya. But, that's not, hindi siya nagtagal. Alam ko remember ko hindi nagtagal kasi uminom ng tubig, pinainom ng tubig, sabi ng lola ko noon, para daw umihi ako, so malinis yung katawan ko, ganon. So wala ako ininom na gamot noong time na yun. So, but from then, hindi na ako kumain ng tuna. I mean, kumakain ako ng tuna dun sa lata, pero yung fresh is hindi na. Okay? So, napakahirap magkaroon ng allergy regarding dito sa seafoods. This is one of very dangerous situation na kapag nagkaroon tayo ng seafoods allergy at hindi natin ito inagapan at matindi yung reaksyon ng ating katawan doon sa allergy na yon, so maaari tayong magkaroon ng anaphylactis. So ano ba yung anaphylactis? Ito yung maaari siyang maging cause of death or maging parang pang lifestyle na niya yon. Parang hindi na mawawala sa kanya yung allergy na yon. Dadalhin niya na yun hanggang sa paglaki niya. Meron naman kasing mga allergy na yung bago pa lang, yun lang yung reaction. Okay, reaction. But after that, after na ma-use yung body mo o masanay yung katawan mo sa pagpasok noong pagkain na yun sa katawan mo, so nawawala naman minsan ng allergy, lalong-lalo na sa mga gulay. Okay? So, ano ba yung mga sintomas na masabi natin na mayroon tayong allergy? Kasi minsan ang mga bata hindi na sila nagsasalita di ba? So, basta kumain sila tapos parang nawalan silang bigla ng gana sa pagkain. Bakit kaya minsan ang bata naging pihikan din? Kasi hindi natin alam na nakakaramdam na pala sila ng kakaiba sa kanilang katawan, which is allergy sign na pala yon, na hindi natin alam kasi hindi nagsasabi ang bata, hindi alam ng bata kung ano yung allergy. So, kailangan bilang magulang, tayo yung mag-o-observe sa bata kung ano ba yung reaction ng pagkain na ibinigay ninyo sa kanya. Lalong-lalo na kung first time nyo ibigay yung pagkain or second time nyo ibigay yung pagkain, napakahalaga na i-check nyo muna yung reaction ng pagkain dun sa kalusugan o dun sa bata. So kapag may napansin kayo sa bata na pangati, pamantal, akala nyo kagat-kagat lang na insekto, so i-observe nyo yun kasi baka may nabigay kayong pagkain tulad ng seafoods na kaya siya nagpantal-pantal. Okay, tapos yung nangangati siya, tapos yung pangangati niya masakit, ganyan, tapos yung minsan nahihirapan huminga, sumasakit ang dibdib, kasi bakit po? Kasi nabablock yung daluyan ng hangin, nagbabara siya. Tapos minsan nagsusuka, minsan nagdadiarrhea siya, yung parang sumasakit yung tiyan, humihilab yung tiyan, akala nyo marami na nakain, yung pala allergy na pala yun. Tapos minsan yung parang inuubo siya pero wala naman siyang sipon,
Or pagbahin, yan, pag-ubo or pagbahin, yan, sign din yan na meron siyang inside or inner allergy, okay? So, ano ba yung first aid na pwede natin ibigay? So, bali, ang inireply ko doon sa kaibigan natin is antihistamine. Since I am not a doctor, I don't want to give directly prescribe. Ayoko mag-prescribe ng gamot. Pero ang sa akin lang is opinion ko, okay? It's up to you if you will do or not. Pero ako po, hindi doktor. Ang tanging ko pa lang din masasabi sa inyo is consult to the pedia. Kasi yung pedia po talaga yung nakakakita dyan sa bata, nakakaalam kung ano ba yung tamang dosage o ano ba yung tamang antihistamine na pwedeng iinom ng batang yan. Kasi po, antihistamine is a generic name. Generic name yan. Pero bukod sa generic name, may iba't iba pa rin pong klase ang antihistamine na nakabase sa kasarian ng bata, edad ng bata, at yung kalusugan ng bata. At kung ano yung level noong allergy na napunta doon sa bata. Ito ba ay lifelong? Ito ba ay worse? Ito ba ay... So, nakadepende po yon. So, meron din po tayong tinatawag na EpiPen. Yung EpiPen na yon is, that is a short name of epinephrine. Epinephrine. So, that is tube injection para kung alam niyo na meron kayong allergy o yung anak niyo merong allergy sa ganyan, pwede niyo siyang, first aid siya. Pwede niyo siyang i-inject doon sa bata. When I was in Pakistan, nagkaroon ako ng allergy, but that is not about the seafoods, it's about the alcohol. Okay? Kasi nagkaroon ng parang gathering ng mga Pilipino. So, mayroon sa akin share ng pag-drink ng whiskey. Hindi ko talaga gamay ang alak. First time ko nun talaga. So, nung uminom ako ng tea na mental, na parang tinutusok ako ng milyong karayom talaga. So, nag-run ako sa doktor, dinirip ako. So, injection, tapos drip yung gamot niya. So, iba't iba po kasi kung ano yung alam ng doktor kung ano yung gamot para na ibibigay sa iyo. So, it is better pa rin po talaga na pumunta kayo sa pediatrician or doon sa doktor. Ngayon, kapag nalaman niyo po na ang bata ay mayroong allergy sa ganyang isda, huwag niyo nang bigyan ng seafoods. Okay, maybe that is not the right age na pakainin siya ng mga ganyang seafoods. So, ngayon, kung gusto niyo i-try again, maybe after 6 months or after 1 year, ganyan. So, konti-konti lang ang ibigay ninyo. So, depende doon sa reaction. Kung makita nyo wala na siyang reaction, it means nag-boost na yung kanyang immune system. So, that is, kaya na ng immune system niya na i-handle yung pagpasok ng pagkain na yun na hindi magti-trigger yung kanyang histamine. Okay po? Nagets po ninyo yung processing ng reaction ng ating katawan. So, ganyan lang mga mamshi. Napakahirap, lalo na pag nakikita natin ng anak na namamaga yung bibig, nagkakaroon siya ng pantal-pantal, nawawalan ng ganang kumain, tumatamlay. Pagka yung nawalan ng ganang kumain sa katumamlay, dalhin nyo na po ng doktor. Kasi po, iba na po yun. Inner na po yung naaapektuhan nun, pati po yung mood ng bata. At tulad ng sinabi ko, kapag hindi po ninyo naagapan yan, maaari niya yung dalhin hanggang sa kanyang paglaki, yung allergy na yan. At lalo na po kung ang kanyang nararamdaman ay yung hirap sa paghinga, nakakamatay po yan. So, yun lang po. Susunod po tayo sa panibago nating topic. Ito po si Miss Alisa. Thank you po.